balitang-balita na po ang ginagawa ninyong himala. Marami na po naniniwala sa inyo. At marami na rin ibig sumunod sa inyo. Guro, bakit kayo nangangaral ng patalinhaga? Sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang tungkol sa mga lihim sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang lahat ng bagay sinasabi tungkol sa patalinhaga. Kaya nga tumingin man sila ng tumingin, ay hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, ay hindi sila makaunawa. Ako ay nangangaral ng patalinhaga ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Maestro, hinahanap po kayo ng lahat. Marami pang ibig sumunod sa amin. Kailangan magpunta rin naman tayo sa mga kalapit na bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. Tayo na. At nilibot nila ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapagaling ng mga may sakit. Mula sa Capernaum, narating nila ang Magadian, Tiberias at Cana. Isang araw, si Naason, isa sa mga tagasunod ni Jesus sa Canaa, ay abalang-abala sa paghahanda sa isang kasalan. Inanyayahan niya si Jesus at ang mga alagad, pati si Maria na ina ni Jesus. Magsipaghanda na kayo mga kasama. Paparating ng bagong kasal. Narito na sila mga kasama. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Pagpalain nawa ng Panginoon ang iyong pagsama. Maraming salamat, kaibigan. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Pagpalain nawa ang pagsama. Mga kasama, magsikahin na kayo at nakahanda na ang hapag. O sige, tumugtog na kayo para tayo makapagsimula na. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay ang bagong kasal! Asan ang mga pagkain? Asan ang mga pagkain?
Mabuhay ang bagong asa! Kumain pa kayo! Alak pa! Alak pa! Mabuhay! Asan na ating mga alak? Panginoon! Panginoon Nason! Ubus na po ang alak. Ano? Ubus na ang alak? May mga bagong dating pa naman panauhin. Mapapahiya tayo. Anak, ubus na ang alak ng may pakasal. At mukhang marami pang panauhin darating. Mapapahiya sila. Ina, hindi pa po ito ang panahon ko. Ginoo, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Muna kayo ng mga tubig. Bakit kaya tubig at hindi alak ang ilagay nila sa bangat? Asan na ating mga alak? Alak pa! Alak pa! Asan na ating mga alak? Sumalo kayo ngayon at ibigay sa namamahala ng handaan. Aba! Himala ito! Ang tubig ay ginawa niyang alak. Ngayon lamang ako nakatikim ng ganitong uri ng alak. Panginoon, tikman mo! Tikman po ninyo. Ang una pong hinahain ay ang masarap na uri ng alak. Kapag marami nang nainom ang mga bisita, ay tsaka pa lamang nilalabas ang mababang uri nito. Subalit ang inyong ginawa ay pinagpaulin niyo ang masarap na uri ng alak. Salamat sa inyo mga Ginoo. Alak pa! Bigyan ng alak ang mga bisita. Salamat po sa ginawa niyong himala. Hindi na ako mapapaya sa mga panauhin. Sige, bigyan niyo pa ng alak ang mga panauhin. Mabuhay ang bagong asa! Samantala, ay may isang pariseyo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, si Nicodemo ay nagsadya kay Jesus. At ang nangyari, Magandang gabi sa iyo, kaibigan. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako si Nicodemus, isa sa puno ng mga Hudyo. Nagsadya ako sa iyo. Upang malaman kung ano ang nais mong sabihin. Ano ang nais mong sabihin? Nicodemo,
Maaari bang makausap si Jesus? Maghintay ka at isasanggunin ko sa kanila. Guru, may gusto po makipag-usap sa inyo. Siya raw po ay si Nicodemus, isa sa mga puno ng Hudyo. Sige, patuloyin mo siya. Magandang gabi po, dakilang guro. Anong kailangan mo? Rabbi, nalalaman namin kayo isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makagagawa ng mga milagrong ginagawa ninyo maliban sumasa kanya ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, maliban ng ipanganak muli ang isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong ipanganganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak pang muli? Sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak naman sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa mga sinasabi ko sa inyo. Ang lahat ay kailangan ipanganak muli. Ngunit, paano po mangyayari ito? Mga guro pa man din kayo ng Israel. Ngunit hindi ninyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang pinatotohanan namin. Ang aming nasaksiyan, ang sinasabi namin. Ngunit hindi ninyo pinaniniwalaan ang aming mga patotoo. Paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko yung tungkol sa mga bagay sa langit? Ngayong hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko dito sa lupa. Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Ang anak ng tao. Maraming salamat, Guro, sa mga salitang ipinahayag niyo sa akin. At lubos na nagliwanag ang aking pagkatao. Paalam na po sa inyo. Nabalitaan ng mga Pariseyo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismuhan si Jesus kaysa kay Juan. Ngunit ang totoo'y hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nang malaman ito ni Jesus, siya'y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangang sa Samaria siya magdaan. Dumating siya sa isang bayan doon na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito, sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat noon, may isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, Maaari bang makiinom? Kayo Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Kung nalalaman lamang ninyo ang ipinagkaloob ng Diyos,
At kung sino itong humingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang humingi sa kanya. At kayo naman ay kanyang bibigyan na nagbibigay buhay. Ginoo, malalim ang balon na ito. At wala man lamang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kay sa aming ninunong Jacob na nagbigay sa amin ng balon na ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Ang muling uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y bubukal sa loob niya at magbibigay buhay na walang hanggan. Ginoo, kung gayon po'y bigyan niyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauhaw, mani po marito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa. Wala po akong asawa. Tama ang sinabi mong wala kang asawa. Sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit, sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Maniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem ninyo sasambahin ng Ama. Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa ating lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo. Kumain na po kayo. May pagkain akong hindi ninyo nalalaman. Ano kaya nagbigay sa kanya ng pagkain? Ang pagkain ko'y tuparin ang ipinagagawa sa akin at ganapin naman ang ipinagagawa niya. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patutuo ng babaeng Samaritana. Isang araw, samantalang si Jesus ay nasa Galilea, pinuntahan siya ng isang mataas na pinuno ng pamahalaan. Pinakiusapan siya na pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na noon ay naghihingalo. Ginoo, nakikiusap po ako sa inyo. Magpunta ka ng Capernaum at pagalingin mo ang aking anak na naghihingalo. Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at ng mga kababalagan, ay hindi kayo mananampalataya. Tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Umuwi ka na at magaling na ang iyong anak. Panginoon! Panginoon! Magaling na po ang inyong anak. Totoo, Panginoon. Parang wala nangyari sa kanya. Anong oras siya gumaling? Siya po inibsa ng lagnat nang mag-iikay siya ng hapon. Tama. Anong oras na yung sinabi sa akin ni Jesus na magaling na ang aking anak? Siya na nga ang Mesiyas na hinihintay natin lahat. Sino po Mesiyas? Ang sinasabi niyo, Panginoon. Si Jesus. Si Jesus nagpagaling sa aking anak. Purihin ang kaitaasan! Pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Natitipon dito ang mga may sakit, sapagkat may panahong bumababa ang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig.
Ang maunang lumusong matapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon ay may isang lalaki, may 38 taon nang may sakit, at siya ay nakita ni Jesus. Napakaraming tao ngayon sa Pilipinas. Anak, sana'y dumating kagad ang anghel na gagalulong ko. Para gumaling na sa karamdaman kong ito. Huwag kayong mainip, Ama. May awa si Yahweh. Tignan nyo nga sila. Naghihintay din. Marami ring mga dayuhan na nagsipunta dito. Tila, buhat pa sila sa malalayong lugar. Ginoo, kailan pa po kayo dito naghihintay? Naku, Amang, matagal-tagal na rin ako dito sa Bethesda. Eh bakit hindi pa po kayo gumagaling? Paano kung gagaling? Eh sa tuwing kakalawkawin ng anghel ang tubig, ay una-unahan sila sa paglusong. Wala namang maglulusong sa akin sa tubig. Ganon ba? Hayaan nyo. Pag ginalaw ng anghel ang tubig, ay tutulungan ko kayo lumusong. Sinamahan ko nga po ang aking ama dito. Ayun siya sa kabila. May sakit din. Naku, maraming salamat sa iyo, Amang. At nagkaroon ako ng pag-asang gumaling. Sandali lang po at pupuntahan ko lang ang aking ama. Oo, Amang. O narinig niyo ba, Ama, ang sinabi ng matanda? Kaya huwag kayong mainip at darating din ang anghel. Mga tulisan! Dakpin sila! Kapitan, hindi po namin nakahabol ang mula sa kanila. Biglang naglaho. Di bale, susunod ay mahuli din natin sila. Kayong dalawa, sino ang pinuno nyo? Magsalita kayo. Dahil kung hindi, ay ipapapatay ko kayo sa absangan. Sige mga kawal, dalhin sa absangan ng dalawang yan. Wag po! Sasabihin ko na po. Sino ang pinuno nyo? Si Barabas po. Barbas! Saan ko siya matatagpuan? Sa mga liblib na lugar, sa Kapernaum, sa loob ng bayan, sumasabay lamang siya sa mga tao, kaya hindi niyo siya mahuli! Sige mga kawal, dalhin sa bilangguan ng dalawang yan. Ibig bang gumaling? Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag nagkalawkaw na ang anghel. Ang tubig, patungo pa lamang ako roon, ay minuuna na sa akin. Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Diba, araw ng pamamahinga ngayon. Lagat sa katusan. Lahat kalibo yung higaan. Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. Sino ang nagsabi sa'yo? Nadalhin mo ang higaan at lumakad ka! Ano? Nasaan siya? Sinungaling ka! Tayo na mga kasama.
Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Sinusugo ko kayo sa mga bawat bayan at lungsod at ipangaral ninyong malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit. Buhayin ninyo ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin. At palayasin ninyo ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, ay magbigay din naman kayo ng walang bayad. Huwag din kayong magdala ng ginto, pilak, sa inyong lukbutan. At huwag din kayong magdala ng bihisan at panyapak sa inyong mga paa. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Pagpasok ninyo sa bahay o bayan na inyong pupuntahan, sabihin ninyong, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat dapat ang mga tao sa bahay na iyon. At kung ayaw naman kayong pakinggan sa bahay o bayan na inyong papasukin, umalis kayo roon at ipagpag ang mga alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa oras ng paghuhukom, ay mabigat ang parusa na sasapitin ng mga tao sa bahay o bayan na iyon, kaysa sa dinanas ng mga taga-Sodoma at ng mga taga-Gomora. Pagkatapos nito, sila'y pumunta sa isang bayang tinatawag na Bethsaida. Nang malaman ito ng mga tao, sila'y sumunod. At nagsalita si Jesus sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Mapalad ang Aba na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng ikapagkakasundo, sapagkat ituturing sila ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng mabuti sa inyong kapwa, sapagkat tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, at pinagwiwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kung mawawala ng alat ang asin, paano pang maibabalik ang alat nito? Hindi na maibabalik pa ang alat nito, sapagkat wala na itong kabuluhan, kaya't itatapon na lamang. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Walang maglalagay ng ilaw at ilalagay ito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ito'y ilalagay sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Kaya't dapat nyo rin naman paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. At luwalhatian ninyo ang inyong amang nasa langit. Rabbi, turuan mo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan, sa kanyang mga alagad. Kung kayo ay mananalangin, manalangin kayong lahat ng ganito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, parang di naman ang nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at sa dilang masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian
ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Siya nawa. Jesus! Anak ni David! Tagal na akong pinahihirapan ng aking kapansanan. Mahabag ka sa akin! Ah! 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 Tumindig ka at lumakad. Nakakalakad na ako. Masdan niyo mga kasama. Nakakalakad na ako. Salamat sa iyo, Guro. Salamat po. Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Jesus! Anak ni David! Jesus! Anak ni David! Maawa ka sa akin. Ano ang ibig mong gawin ko sa'yo? Loobin po ninyong makakita ko. Bah, mala. Samantalang dati, napakadilim ng aking paningin. Ngunit ngayon, nakakakita na ako ng mga liwanag. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Salamat po! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Bro, pagalingin mo ako. Matagal na akong pinahihirapan ng aking sakit. Kaya mahabag ka sa akin. Magaling ka na ngayon sa iyong karamdaman. Bah, magaling na ako. Basta niyo mga kasama. Magaling na ako. Basta niyo. Salamat po, Guro. Salamat po. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pagalingin mo po ang aking anak. Malagi na lang po siya sinusumpong at nagiging ka lang sa kanya sakit. Maawa ka po sa amin. Lumabas ka sa tao ito! Sunod sa kilaliman! Anak ko! Anak ko, magaling ka na, anak ko! Maraming salamat po! Purihin ang Diyos! Ikaw, Pedro, muna. Ikalawa ay ang kapatid mo si Andres. Ikatlo at ikaapat ay ikaw, Juan at Santiago, mga anak ni Zebedeo. Ikalima ay si Felipe. At ikaanim naman si Nathaniel. Ikaw, Mateo, ang napili kong ikapito. At ikaw, walo naman si Tomas. Ikasyam ay si Santiago na anak ni Alfeo. Ikasampu naman si Simon na makabayan. At ikalabing isa
ay si Judas Tadeo. At ang bubuo ng 12 ay ikaw, Judas Iscariote. Ang napili ko'y ka-12. Ito ang tandaan ninyo. Magmahalan kayo at ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Jesus! Jesus! Pagalingin mo ako. Matagal ko nang iniinda ang karamdaman kong ito. Ang aking mga paa! Tumindig ka ngayon at lumakad. Nakakalakad na ako! Pagmasdan nyo! Nakakalakad na ako! Nakakalakad na ako! Maraming salamat po, Guro! Maraming salamat po! Purihin ang Diyos! Purihin ang Diyos! Guro, paalisin niyo na po ang mga tao nang makaparoon sila sa nais sa kabukiran. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Hindi na sila kailangang umalis pa. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Kahit na po halagang 200 denaryo tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat upang makakain ng taga-kaunti ang mga tao. Rabbi, narito ang isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa ganyang karaming tao? Paupuin ninyo sila ng pulo-pulutong na tigdi 50. Ama, pinakakain mo ang mga ibon sa kalangitan. Paano naman kaya ang iyong mga anak dito sa lupa? Tipunin ninyo ang mga lumabis upang hindi masayang. Mga kasama, siya na nga ang propetang pari nito sa sanlibutan. Oo nga, napakalaking milagro ito. Hindi ito magagawa ng pangkanariwang tao. Purihin natin ang Diyos! At sila'y nakapuno pa ng 12 bakol mula sa mga babae
at mga bata. Isang araw, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, ay lumapit ang isang kapitang Romano. Ginoo, ipagpaumanhin po ninyo kung kayo aking ginambala. Ang alipin ko'y naparalisa. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin ko siya. Ginoo, hindi na po karapat dapat napuntahan pa niyo ako sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako ay nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa na siya'y humayo at sa iba ay halika, ganun din sa aking alipin. Gawin mo ito at ginagawa niya. Sinasabi ko sa inyo, kahit sa Israel, ay hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig. Sinasabi ko sa inyo, marami magmumula sa silangan at kanluran. Ang dudulog sa pagkasama ni na Abraham, Isaac at Jacob. Ngunit marami rin sa lipi ng Israel ang ipatatapon sa kadiliman sa labas. Umuwi ka na ngayon at mangyayari ang naaayon sa iyong kalooban. Panginoon! Panginoon! Magaling na po ang inyong alipin. Totoo nga po ang sinasabi niya, Panginoon. Magaling na nga po ang inyong alipin. Mukhang nag-aaway ang kawal. At ang lalaking nasa lubong ko. Dito ba sila nanggaling? Sila ba? Mga baliw yun. Mga baliw? Mga baliw sa aking anino. Patulad ko rin pala sila. Huwag mo silang pakialaman. Ano ba talaga ang ginagawa mo rito? E ano ba? E di ikaw. Ako? Oo. Paligayahin mo ako. Shit. At babayaran kita ng malaking halaga. Malaking halaga? Paliligayahin kita at bibigyan mo ako ng malaking halaga? Sige. Magubad ka na. Hay! Hayop ka! Ang walang hiyang babae na to! Ang inuuna mo! Pinabayaan mo na kami ng anak mo! At ikaw, babae ka! Salot ka dito sa amin! Lumayas ka! Bumalik ka na sa impyerno na pinagalingan mo! Hoy, babae! Marami na kaming naririnig tungkol sa'yo. Marami ka rin sinisira pamilya dito! Di na tahimik ang lugar na to. Mula nang dumating ka dito, pati mga kabataan lalaki. Ikaw ang pinag-uusapan! Wala akong pakialam. Hindi ko sila inaakit. Sila. Sila ang lumalapit sa akin. Ang babae nga na hindi taga rito. Isa siyang Magdalena. Kaya't dapat natin siyang palayasin. Nasa batas ni Moises na ang isang babae na kayapid ay nararapat lamang mamatay upang di na pamarisan. Ilabas ang babae niyan. Batuhin hanggang sa mamatay. Jesus! Anak ni David! Bakit ganyan ang ginagawa niyo sa babaeng yan? Ang babae Ano kasalanan niya sa inyo? ay nahuli namin sa pagkakapid. Totoo ba ang sinasabi nila? Hinatulan niyo na siya ng pangano niya. Ayon sa batas, ang babaeng nagkasala sa pangulo niya
dapat matuwid. Hanggang sa mamatay! Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang kumuha ng unang bato at siya'y pukulin. Sino ka ba talaga? Ako si Maria. Ng Magdala. Walang nagparusa sa'yo. Humayo ka na sa iyong daan at nang wag nang magkasala pang muli. Babae, anong nangyari sa kanya? Siya po ang kaisa-isa naming anak na lalaki. Mga asawa kong namatay na. Ngunit, tinampuan po siya ng karamdaman na siya ang ikinamatay niya. Kaya ulila na po ako ngayon. Napakabait pa naman niya at siya lamang ang katuwang ko sa buhay. Huwag kang tumakis. Binata, bumangon ka. Ba, anong nangyari dito? Bakit ang daming tao? Ina, ano pong ginagawa natin dito? Bakit ka umiiyak? Purihin ang Diyos! Dumating na sa atin ang dakilang propeta. Nilingap niya ang kanyang bayan. Ina, ano po ba talagang ginagawa natin dito? Anak, hindi mo ba nakikita? Ikaw ay namatay at aming inilibing. Ngunit, binuhay ka ng propetang ito. Purihin ang Diyos ang nagsugo sa inyo. Ginoo, marami pong salamat. Ginoo, kung nanaisin po ninyo, ibig kong maging alagad nyo. Huwag na, anak. Mas kailangan ka ng iyong ina at huwag mo siyang pababayaan. Kung iyon po ang ibig nyo, magpapaalam na po kami. Maraming salamat po. Rabbi, pinaparito po kami ni Juan Bautista na nakabilanggo ngayon at ipinapatanong kung kayo ba ay paririto o hanap pa kami ng iba. Bumalik kayo kay Juan at ibalita ninyo ang inyong nakita at narinig. Nakakita ang mga bulag, nakarinig ang mga bingi, nakalakad ang mga pulay, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Aalis na po kami at babalik kay Juan. Bakit kayo umalis sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang taong may maringal na kasuotan? Ang nagsusuot ng maringal at nabubuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng hari. Ano nga ba talaga ang ibig ninyong makita? Isang propeta? Oo, at higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy sa kasulatan, ngunit higit at dakila sa kanya ang pinag-aaharian ng Aba. Napatutunayang matuwid ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Tayo na, sumunod kayo sa akin. Guro, hintay. Guro,
Alam po namin na kayo ay matuwid. At nakikinig kami sa iyong mga aral. Maaari ko po ba kayong anyayahan sa aking bahay para sa isang piging? Maestro, ang pareseyong yan ay may galit sa iyo. Baka ikaw isang patibong upang mapahama ka. Huminahon ka, Simon. Alam mong ako'y nakatalaga na pumunta sa kanyang bahay. Tayo na. Tayo na po, Guro. Hindi kumakain ng tinapay at hindi umiinom ng alak. Ngunit sinasabi niyong siya inaalihan ng mga demonyo. Ngayon, malaya akong kumakain at nakikipagbiging kasama niyo. Maaaring sinasabi niyong ako ay matakaw, manginginom ng alak, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Guro, namamali ka. Ginagalang namin ang iyong mga ginagawa. At naunawaan namin ang kahalagahan nito. Subalit, hanggang saan ang kahandaan mo upang tanggapin ang ating mga batas? Naririnig namin na ikaw ay nagpapagaling ng mga may sakit. Sa araw ng Sabat, ayaw mo bang magpahinga? Ang ating mga kababayan sa araw ng Kung Sabat... ikaw ay isang pastol at isa sa mga alaga mong tupa, ay nahulog sa balon sa araw ng Sabat, hindi mo ba ito pupunta para iligtas? Ngunit, Guro! Ginawa ng Diyos ang Sabat para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat. Oo, alam namin yan. At nauunawaan namin ang ibig mong sabihin. Subalit, hindi kaya ito nakalilito sa iba nating mga kababayan. Nabubuhay tayo ayon sa batas ni Moises. At kung pahihintulutan natin ang ilang pasubali sa mga batas na ito, maliligaw ang buong bahay ng Israel. Ngayon, kung hindi dahil sa batas na natutunan natin kay Moises, malamang wala tayo nito. At maaaring watak-watak na rin tayo. Sa palagay namin, ang iyong mga aral at ginagawa ay taliwas sa dapat nating ginagawa ay sa batas. Maaari tayong mapahamak. Ang batas ni Moises ang aking panatagan. Gabay ko sa aking pamumuhay. Sukatan ko kung ang isang tao ay tama o mali. Kung gayon, hindi dapat kayong humatol. Ikaw, Guro, bilang isang Israelita, alam mo na tayo ang pinili ng Diyos sa buong sangkatawan upang maging banal na bansa. Kaya ibinigay niya sa atin ng Torah, ang batas ng buhay. Kailangan ilayo natin ang ating mga sarili sa mga makasalanan, maging malinis at makatarungan. Ngunit sino ang makatarungan sa paningin ng Diyos? Ano ang nakasaad sa batas? Makinig ka, o Israel. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito ang pinakadakilang utos. Tama ka, Jose ng Arimatea. Hindi ka nalalayo sa kaharian ng langit. Ngunit mayroon pang isang batas, kasing halaga rin ang sinabi mo. Ibigin mo ang iyong kapwa, tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit, Guro, sino ang aking kapwa? Anong ginagawa niya? Hoy, babae! Umalis ka na! Hindi dito ang para sa iyong lugar. Umalis ka na rito! Uminahon ka, Simon. Ngunit, Guro, alam mo kung anong uri ng tao ang babae yan! Pakiusap, Simon. Simon, nang pumasok ako dito sa iyong bahay, ay hindi mo binuhusan ng tubig ang aking mga paa o binati man lang ng halik bilang pagsalubong. Ngunit ang babaeng ito ay binasahan niya ng kanyang mga luha ang aking paa at tinuyo ito gamit ang kanyang buhok. At pinahiran din niya ng langis ang aking ulo. Anak, ang iyong mga kasalanan, at alam kong marami ito, ay pinatatawad na dahil sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Ano to? Diyos lamang maaari makapagpatawad.
ang kasalanan ng tao. Ito isang malaking kilapastanganan sa Diyos. Tayo na at sabihin natin sa punong bayan ang kanyang ginawa. Umayo ka na. Iniligtas ka ng iyong pananalig. Anak, kunin mo ito at gamitin sa pagdilibing sa akin. May isang taong lumabas upang maggasik ng binhi. Sa kanyang paggasik, may mga binhing nalaglag sa daan at ang mga ito'y natapakan at tinuka ng ibon. May binhi naman na nalaglag sa mga bato at pagtubo ay natuyo. Palibhasa'y walang gaanong ugat. May binhi naman na nalaglag sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang binhing tumubo. May mga binhi naman na nalaglag sa matabang lupa. At ito'y namunga ng tagisang daan. Makinig ang may pandinig. Rabbi, ano po ang kahulugan ng talinhagang ito? Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang pagsasalita sa kanila? Sa inyo'y pinagkaloob na malaman ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinhaga. Ito ang ibig sabihin ng talinhaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang dyablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga binhi naman na nalaglag sa dawagan ay ang mga nakinig. Ngunit malaon ay nadaig pa ng mga alalahanin sa buhay. Ang mga binhi naman na nalaglag sa dawagan ay ang mga nakinig at tumanggap nito na may galak sa kanilang puso. Ngunit malaon ay nadaig pa ng mga alalahanin at labis sa pagkahumaling sa mga kayamanan. Ang binhi naman na nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y nagtiyatyaga hanggang sa ito ay mamunga. Nakita ko na rin, ang dami ng tao na sumusunod sa kanya. Ngunit, ano ba ang kanyang pinangangaral? Kababaang loob, pagpapatawad, kabutihan, Kapayapaan! Kailan ba naging payapa ang buhay natin? Mula nung tumating ang Romano yan. At pasabot nila si Herodes. Sa pagsusig natin! Ano bang palayan ng Israel laban sa kanila? Sapat na ba ang kinusang ito para pabagsayin ng Imperyo ng Roma? Hindi. Ang kailangan natin ay pagkakaisa. Kaya ni Jesus pagkaisayin ng buong Israel. Kung gayon, kailangan natin patayin si Herodes at magtayo ng malaking ukbo upang pasukin ang Jerusalem. Kailangan pagbayaran ni Haring Herodes ng kanyang dugo ang mga kasalanan niya dito sa Israel. Hindi pa ito ang panahon para sa mga binabalak ninyo. Marami nang sumusunod kay Jesus. Hayaan nyo ang taong bayan na magluklok sa kanya. Bilang hari ng Israel, isasangguni ko din siya sa mga puno sa sacerdote, Jerusalem. Huwag ka nang makailang sa binabalak namin, Judas. Matagal na nilang pinahirapan ng Israel. Makinig kayo mga kasama. Hindi mapipigil ni Judas ang ating adhikain. Totoo, kailangang mamatay si Herodes. Ngunit sumasang-ayon ako kay Judas. Kailangang makausap muna natin si Jesus
pipilitin natin ng mga Saduceo na iluklok si Jesus bilang hari ng Israel. Kukubkubin natin ang Jerusalem! Pag-isipan niyo mabuti ang ikikilos ninyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Ako'y magpapaalam na. Alam na, kaibigan. Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay ngang kayo ay mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham at kailanman ay hindi naging alipin ni Numan. Paano mo sasabihin na palalayain mo kami? Tandaan ninyo, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. At ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Ngunit ang anak ay kabilang sa habang panahon. Si Abraham ang aming ama! At kami ay kabilang sila ay pinili! Kung talaga si Abraham ang inyong ama, tutularan ninyo ang kanyang ginawa. Ngunit kayo nilalapastangan niyo ako. Yung sinasabi ko lamang ang katotohanan na narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa niyo ay katulad ng ginawa ng inyong ama. Hindi kami anak sa labas! Ang Diyos ang aming ama! Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin niyo ako. Sapagkat ako'y nagmula sa aking ama. Hindi ako naparito sa ganang aking sarili lamang, kundi sinugo niya ako. Di ba tama ang sinasabi namin? Tama. Na ikaw ay Samaritano. Na inaanihan ng demonyo! Hindi ako inaanihan ng demonyo. Pinararangalan ko ang aking ama. Ngunit kayo, pinagsisikapan niyo akong patayin. Kayong sinasabi ko lamang katotohanan narinig ko sa Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang nabubuhay ayon sa aking mga aral, kailanman, ay hindi makararanas ng kamatayan. Ngayon ay natitiyak na namin na inaalihan ka nga ng demonyo. Tama! Namatay si Abraham. Gayon din ang mga propeta. Pero sinasabi mo na hindi mamamatay kailanman ang namumuhay ayon sa iyong mga aral. Bakit? Dakila ka pa ba? Sama namin si Abraham. Namatay siya at ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa iyo sarili? Pinararangalan ko ang aking ama. At tinatawag ninyo siyang Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala. Ngunit siya'y nakikilala ko. At ginagawa ko ang kanya sinasabi. Tandaan ninyo, nakita ng inyong amang si Abraham ang araw ng pagparito ko. At siya'y nagalak. Ngunit wala ka pa 50 taon. Si Abraham! Bakit mo sinasabing nakita mo na si Abraham? Si Abraham! Ay sinasabi ninyong inyong ama. Sinasabi ko sa inyo, nakita ng inyong amang si Abraham ang araw ng pagparito ko. At siya'y nagalak. Sinungaling ang tao ito ay nagbabansag ng kalamas-tangalan sa Diyos. Batuhin natin siya. Gumagabi na. Nag-iibig magtungo tayo. Tumawid tayo sa kabilang ibayo. Mateo, Santiago, sabihin niyo sa mga tayo magsialis na. Sabihin niyo may pupuntahan pa tayo. Kasama. At mahirap abuti ng gabi dito. Sige na mga kasama. Malayo pa kami nalakbayin.
makarating na maaga. Malamig ang simoy ng hangin. At parang may parating na unos. Mga kasama ang layag! Ibaba natin ang layag! Tatawag tayo! Malakas ang hangin! Yung malikot, mga kasama! Tatawag tayo! Marami ng tubig sa loob, baka lumubog tayo! Tulungan mo kami! Ligtas mo kami sa kamamakang ito! Udas! Gisingin mo ang maestro! Gumising po kayo! Nalulunod po tayo! Kay liit ng inyong pananalig, bakit kayo nag-aalinlangan? Hangin! Ulan! Kulog at kidlat! Mga alon sa dagat! Magsitigil kayong lahat! Mga kasama! Mag-ingat kayo! Isang baling! Nagkakaliwala sa kanyang kamay! Masama ito! Lumabas ka sa taong ito! Sulos sa kailaliman! Anak ng kataas-taasang Diyos! Ano ang pakita mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan! Alang-alang sa Diyos! Ano ang pangalan mo? Leon! Sapagkat marami kami! Pinakikiusap ko sa'yo! Huwag mo kami paalisin sa lupain ito! Kung kami paalisin mo, papasukin mo na lang kami sa kawan ng baboy ng mga nangingandiya! Tulong! At mangyari ang ibig mo! Tulungan ninyo siya. Ginoo! Kung maaari pong umalis na kayo sa lugar na ito! Natatakot kami! Pagbabalik ni Jesus sa ibayo ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat hinihintay siya ng lahat. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo na tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa si Jairo sa paanan ni Jesus. Huwag ninyong ilayo sa akin ang mga bata, sapagkat malapit sila sa kaharian ng Diyos. Guro, nakikiusap ako sa iyo. Pumunta ka sa akin tahanan, sapagkat ang kain sa isa kong anak na babae na maglalabing 2 taong gulang ay naghihingal na. Ipatong mo lamang kamay mo sa kanya upang siyang gimaling at mabuhay. Tayo na. May
umipo sa akin? Sinong umipo sa akin? Guro, Guro, naliligiran po tayo na nagsisiksi ang mga tao. May umipo sa akin. Naramdaman ko may bisang lumalabas sa akin. Guro, patawarin niyo po ako. Ako po ay 12 taon nang dinudugo at hindi mapagaling na kahit na sinong manggagamot. Naubos ng lahat sa pagpapagamot ang aking kabuhayan. Matagal ko na pong nababalita ang pagpapagaling mo sa mga taong may sakit. Subalit, hindi naman ako makalapit sa dami ng taong sumusunod sa inyo. Nang dumaan kayo, ay nakipagsiksikan ako sa dami ng tao. At napag-isipan ko na lamang po na hipuin ang laylayan ng inyong damit. Dahil naniniwala po ako na kapag nahawakan ko ang laylayan ng inyong damit, ay gagaling ako. At siya nga pong nangyari. Nang mahawakan ko ang laylayan ng inyong damit, ay biglang gumaan ang aking karamdaman. Ipanatag mo na ang iyong kalooban. Umuwi ka na. Pinagaling ka dahil sa pananalig mo sa akin. Tayo na. Inong araw, patay na po ang inyong anak. Anak ko! Huwag na po natin abalahin pa ang guro. Huwag kang matakot. At hindi siya maano. Tayo na, punta na natin siya. Oh. Talo ka. Kami na 10 dinaryo mo. Panalo ko. Kami na 5 dinaryo mo. Huwag kayong tumangis. Hindi patay ang bata. Matutulog lamang siya. Nababaliw na yata tong taong ito. Anong sasabihin niyang buhay ang bata at natutulog lamang? Samantalang kanina pa patay ang batang yan. Kalong ko pa nga siya naghihingalo. Oo nga eh. Baka ang taong tong isang dayuhang may gero na nais lamang hingian ng salapi si Jairo. Baka nabalita niyang masalapi si Jairo. Magsitahimik kayong lahat. Sige na mga kaibigan. Tumahimik na lamang kayo. Alang-alangan sa aking anak. Sige na. Talita Kumi. Ining, bumangon ka. Bigyan ninyo siya ng makakain. Huwag ninyong ipagsabi kanino man ang tungkol sa nangyari.